Kabanata 801. You dare to hit me. Kilala mo pa ba kung sino ang lalaki ko? Natigilan ng babae sa isang sampal, nang makabawi, tinuro niya si Lito at nagmura. Pinaikit lang ni Lito ang kanyang mga mata, hindi ko alam. Nanginginig sa galit ang babae, mabangong sinabi, maghintay ka at tingnan mo. Kung maglakas loob ka, huwag kang umalis. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Ang mga nakapaligid na tao ay handa na upang panoorin ang kaguluhan. Kababalik lang ni Kalong mula sa paghahatid ng mga regalo, nakaramdam ng tagumpay, nakita niya ang kanyang maliit na kasintahan na papalapit na may takip ang mukha. Kuya Kalong, nataman ako. Sabi niya na punong-puno ng hinanakit ang mukha. Sino ba kasing matapang na manakit sa babae ko? Umungol siya, saka inaliw ang kataypan, baby, don't cry. I really seek justice for you. Bagamat sinabi niya ito, hindi tanga si Kalong, alam niyang hindi simple ang mga dumalo sa piging. Nagsalita siya ng malakas para lang ipakita ang pagkalalaki niya. Baby, sino ang nakabangga sa'yo? Tanong niya sa mahinang boses. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, sinabi niya, isang binata, nakasuot ng murang damit sa kalye at may kasamang hindi nakapag-aral na bata. Inaasahan ko na siya ay isang waiter na nag-freeload dito. Nang marinig ito, hindi natakot si Kalong, at agad na naghiganti sa kanyang kasintahan. Ano, sino ang nang-ahas na saktan ang babae ko, na naghahanap ng kamatayan? Nagmumura si Kalong habang naglalakad. Nang marinig na si Kalong iyon, ang lahat ay nakaramdam ng matinding pag-aalala para kay Lito, dahil ang lalaking ito ay walang magandang reputasyon, at kilala na nakikipag-ugnayan sa mga hindi kapani-paniwalang karakter. Ako. Dumating ang isang matahimik na boses. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa sulok ng bibig ni Lito, balak niyang harapin siya, hindi bale na siya ang nagkusa na humarap sa kanya. Ikaw pala, anak, hindi ba? Nang makita si Lito, nagulat si Kalong. Dapat tinuruan ng leksyon ng bata, bakit parang hindi siya natarante? Isang ngiti ang nabuo sa gilid ng bibig ni Lito, naguguluhan ka ba sa aking katahimikan? Napakawalang halaga ng tauhang iyon na pinadala mo. Nagngangalit si Kalong, ayos lang, kaya nating ayusin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Agad na sinipan ni Lito ang dibdib ni Kalong, pinalipad siya pabalik, at tumawa, tama ka, ayusin natin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Naranasan ng napakalaki at malapot na si Kalong ang sipa na halos agawin ang kanyang buhay, napahiga siya sa sahig, halos hindi makapagsalita, tawagan kaagad si Young Master Xiao, sampain ito, may nagdudulot ng gulo. Napahawak si Kalong sa kanyang dibdib, nagalit, anak, pagsisisihan mo ito. Batay lamang sa relasyon ni Young Master Xiao sa akin, kailangan mong magbayad ng malaking halaga ngayon kahit na hindi ka napatay. Young Master Xiao. He's so awesome. Tumawa si Lito. Minsan umubo si Kalong, galit na sinabi, kung natatakot ka, lumuhad ka rito at humingi ng tawad sa akin. Gayunpaman, casual na umupo si Lito, bahagyang tumugon, hindi pa siya kwalipikadong takutin ako at higit pa rito, may utang pa rin siya sa akin na balak kong kolektahin. Hahaha, anak, dapat ay baliw ka. Paanong magkakautang si Young Master Xiao sa iyo? Dapat tingnan mo ang sarili mo sa salamin para makita kung anong klase kang tao. Napabalikwa si Kalong at humagalpak ng tawa, I wonder kung magkano ang utang ni Young Master Xiao sa iyo. Baka waiter ka sa isang lugar, at nakalimutan ka ni Young Master Xiao. Nagkaroon ng kaway ng tawa mula sa karamihan, walang sinuman sa kanila ang naniwala sa sinabi ni Lito. Isang walang pakialam na tawa ang pinakawalan ni Lito, may utang siya sa akin ng 1 bilyon. Nagulat si Kalong, lalo pang sumigaw, 1 bilyon. Sino ka sa tingin mo? Isa ka lang walang tao sa ilalim ng lipunan. Huwag kang mangarap ng gising. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay, si Toby Xiao, na naabisuhan, ay lumakad. Nang makita si Lito, agad na nagdilim ang kanyang mukha dahil alam niyang wala si Asia. Sa halip, ang lalaking ito ang dumating na may dalang imbitasyon. Dare to hit my man on my turf. Si Toby ay malamig na tumingin kay Lito. Nang makita si Toby, naramdaman ni Kalong na parang may malakas siyang taga-suporta. Para siyang tuta na natuwa nang makita ang amo nito. Anak, nakikita mo ang sikat na Young Master Xiao, hindi ka ba tatayo? Sigaw ni Kalong. Tamad na umupo si Lito sa kanyang upuan at sinabing, ang iyong aso ay masyadong mayabang. Tinuturuan ko ito ng leksyon para sa iyo. Ngumiti si Toby sa isang maislan at nagbabantang paraan, kaya, dapat akong magpasalamat sa iyo. Umiling si Lito, hindi kailangan, bayaran mo lang ako ng 1 bilyon na utang mo sa akin. Malungkot ang mukha ni Toby, wala akong natatandaang may utang ako sa iyo.
Tumawa si Lito, "Young Master Xiao, napakabata mo na ba at nagpapakita na ng senyales ng senile dementia? Nakipagpustahan tayo kahapon. Nakipagpustahan ka na mananalo si Bilonghi, at ang taya ay 1 bilyon." Sa mga salitang ito, bumulong ang isang boss ng talakayan sa mga nakapaligid, mayroon ba talagang ganoon? Grabe ang kutis ni Toby. Siyempre, naalala niya ang bagay na iyon, ngunit naisip niya na tiyak na mananalo si Bilonghi. Hindi niya inaasahan ang ganoong kahindek-hindek na pagtatapos. Kahit na bilang isang miyembro ng Xiao family, 1 bilyon ay isang astronomical figure. Imposibleng basta-basta mamigay ng ganoon kalaking halaga ng pera. Akala niya noong una ay magugulo siya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na si Lito, ang gawaing ito, ay darating sa kanyang pintuan, lalo na sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lolo Xiao. Joke lang naman iyon. Sinong magsusugal ng 1 bilyon na basta-basta? Hindi mo naman siguro sineryoso. Walang kwentang sabi ni Toby Xiao. Tumawa si Lito. Kung nanalo si Bilonghi, hinding-hindi siya bibitawan ni Toby. Ngayong natalo si Bilonghi, sinabi lang ni Toby na lahat ito ay jocularity. Ano ang isang double standard na aso? Habang nakatitig kay Toby, sinabi ni Lito, paumanhin, ngunit hindi ko itinuring itong biro. Nandito ako ngayon para sa pera, at hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha. Lumingalinga si Toby sa paligid, walang katotohanang sinabi, sino ang susugal ng 1 bilyon. Halatang biro ito. Lahat ng tao na desperado na humingi ng pabor kay Toby ay tumango, totoo. Nagbiro lang si Young Master Xiao, pero sineseryoso ng chap na ito. Hehe. Parang hindi lang isang aso mula sa pamilya Xiao ang nandito, kayong lahat, nanunuya si Lito. Hindi nasisiyahan ang mga tao kay Lito, "Anak, itigil mo na yang kalokohan mo, umalis ka. Huwag mong sirain ang mood namin." Lumapit ang ilang matitibay na lalaki na responsable sa seguridad. Hinawakan ng isa sa kanila ang balikat ni Lito, sinabing, "Umalis ka agad." Hinawakan ni Lito ang kanyang palso, pinilipit ito ng husto, at nabali ang braso ng lalaki. Sino pa ba ang gustong kumuha ng pagkakataon? Iniwas ni Lito ang kanyang dominanteng tingin sa iba. Sa puntong iyon, humakbang pasulong ang isang matandang lalaki, na nakatingin kay Lito, "Bata, sa tingin mo, ang kaunting kasanayan ay nagbibigay sa iyo ng karapatang maglakad-lakad. Maglakas loob na makipagkompetensya sa akin." Ang tagapagsalita ay walang iba kundi si Sholdi Wuji, ang pangatlo sa Dragon Rankang. Nakilala ng ilan si Sholdi Wuji at sinabing, "Kaya, si Master Sholdi ito. Si Bilonghi at Jinggoy Luo ay patay na. Ngayon kasama ang lalaking nakamaskara, si Master Sholdi ang may pinakamataas na ranggo sa kanila." "Boy! Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Ang nakatayo sa harap mo ay si Sholdi Wuji." Nanatiling nakaupo si Lito, na nagsasabing, "Ano ang malaking bagay tungkol kay Sholdi Wuji? Hindi man lang ako natatakot sa una sa Dragon Rankang, bakit ako matatakot sa pangatlo?" Ang mga salitang ito ay nagdulot ng tawa ng lahat. Ang mukha ni Sholdi Wuji ay naging asul na bakal sa galit. He smirked and said, "Nagyayabang ka lang dahil patay na ang una at pangalawa sa Dragon Rankang. Pagsisisihan mo ang sinabi mo." Dahil doon ay malakas na tumama ang palad niya sa mesa na agad namang nabasag sa malakas na kalabog. Napatulala ang lahat at napabuntong hininga sa gulat. Makapangyarihan talaga si Master Sholdi. "Anak, mas mabuting humingi ka ng tawad kay Master Sholdi ngayon, kung hindi, mapapahamak ka." Umiling si Toby, puno ng panunuya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lito. Sa isang napakahusay na tono, sinabi niya, "Paano ito, kung makayanan mo ang 3 strike mula kay Master Sholdi, bibigyan kita ng 1 bilyon. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Ngunit kapag siya ay hamampas, hindi ka makakaiwas o makakalaban." Sa mga salitang ito, ang mga nakapaligid na panauhin ay tumingin kay Lito ng may awa. Si Master Sholdi ang pangatlo sa Dragon Rankang. Ang makatiis sa kanyang 3 welga nang hindi lumalaban ay parang pagpirma sa sarili mong death warrant. Pinagmamasdan nila si Lito ng mapanukso, natatakot siguro ang batang ito na iihinan niya ang kanyang pantalon. Talagang tatanggihan niya ang hamon. "Sige, wala akong problema dito," sabi ni Lito, isang maaliwalas na kawalang interes sa kanyang tono. Kaagad, parang may sumabog na bomba sa gitna ng karamihan. Ano? Wala na ba sa isip ang batang ito? Paanong hindi man lang siya matatakot sa kamatayan? Tumingin si Toby, malungkot ang mukha at nagbabanta, inilipat ang kanyang atensyon kay Sholdi Wuji. Puno ng kumpiyansa, bumulong si Sholdi Wuji sa kanyang tainga, "Young Master, makatitiyak ka, 3 hakbang lang ang kailangan ko para ipadala ang brat na ito sa underworld.
Gayunpaman, umiling si Toby at malamig na tumawa, hindi, hayaan na natin siyang buhay. Papauwiin ko siya bilang isang pile. Gusto kong nakawin si Aishain mula sa kanya. Gusto kong bantayan siya ng mahigpit habang siya ay nagiging babae ko. Si Sholdy Wooji ay tumawa ng nakakatakot at pinuri, ang plano ng Young Master ay talagang napakatalino. Ang pagpatay sa kanya ay hindi katumbas ng pagdurog ng kanyang puso. Anak, gusto ko lang linawin, pumayag ka dito. Kung ano man ang kahihinatnan, ikaw mismo ang magtitiis. Sa malamig na ngiti, biglang sumalakay si Sholdy Wooji. Binitawan niya ang kanyang kamay, hinampos ito sa dibdib ni Lito sa hindi kapani-paniwalang bilis. Gayunpaman, hindi nag-react si Lito. Sa halip, ngumiti siya, masyadong mabait si Master Sholdy, nagbabalak na kukulitin ako, ikaw talaga. Nagbago ang ekspresyon ni Sholdy Wooji, at umatras siya ng ilang hakbang, mukhang hindi nasisiyahan. Sa normal na mga pangyayari, kung ang isang ordinaryong tao ay masampal ng ganoon, ang kanyang mga kalamnan at ugat ay malamang na madudurog. Ang batang ito ay nakakagulat na hindi nag-react, mayroon nga siyang mga kasanayan. Gayunpaman, si Master Sholdy ay mayroon pa ring hindi natitinag na pagtitiwala. He sneered, I barely used 10% of my strength kanina. It was mainly because I didn't want to kill you. But now, watch closely. Huminga ng malalim ang mga tao, tila magseryoso na si Master Sholdy. Muling pinalo ni Sholdy Wooji ang kanyang palad. Sa pagkakataong ito, dahil sa paggamit ng kanyang panloob na lakas, ang mga banayad na tunog ng hangin na napunit ay maririnig. Ito ay kumakatawan sa 3/10 ng aking buong lakas. Patuloy na nanunuya si Sholdy Wooji, itinutok ang hampas ng palad sa dibdib ni Lito. Gayunpaman, ang eksenang naisip niya, na si Lito ay mangangisay, ay hindi nangyari. Umatras lang ng kalahating hakbang si Lito ngunit nakatayo pa rin siya. Lahat ay tumingin ng nakanganga ang kanilang mga bibig, pagkatapos ay nagsabi, imposible, si Master Sholdy ay nagpigil. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Sholdy Wooji lamang ang nakakaramdam ng pagtataka. Sinabi niya na gumamit siya ng 3/10 ng kanyang lakas, ngunit sa totoo lang, kalahati na ang nagamit niya. Gayunpaman, ang batang ito ay nanatiling hindi nasaktan. Anong antas ng kakayahan ang tunay niyang taglay? Si Toby, na may mabagsik na mukha, ay nagsabi, Master Sholdy, hindi na kailangang magpigil laban sa kanya. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Sholdy Wooji, habang malabo niyang naramdaman na minamaliit niya ang lakas ni Lito. Sa sandaling ito, nagsalita si Lito, gamitin ang iyong buong lakas, lahat ng ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, tumikim si Sholdy Wooji, kung mamamatay ka, huwag mo akong sisihin. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Lito. Kung mananatiling hindi nasaktan si Lito pagkatapos nitong hampasin ng palad, ang kanyang reputasyon bilang pangatlo sa Dragon List ay malamang na lubos na masisira. Gumuho ang bundok tay. Biglang umungal si Sholdy Wooji, ipinatupad ang kanyang ultimate move. Kabanata 802. Ang hampas ng palad ay naghatid ng isang napakalaking mapanirang puwersa, na naging sanhi ng pagkabasag ng lahat ng mga chandelier sa itaas. Paulit-ulit na umatras ang nakamasid na mga tao, na nagpahayag ng kanilang sorpresa, talagang karapat-dapat si Master Sholdy sa kanyang ranggo sa pinakamataas na 3 ng Dragon List. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, ang binatang ito ay walang alinlangan na mapapahamak. Mountain Collapse ang ultimate technique ni Sholdy Wooji. Ang isang strike lang daw ay makakapag-level ng bundok. Tapos na ang binatang iyon. Napakunot ng noo si Lito, mukhang may intensyon itong si Sholdy Wooji na patayin siya. Bang! Isang hampas ng palad ang marahas na dumapo sa katawan ni Lito. Umiling lahat ang mga tao, malamang naging abo na ang binatang ito. Sina Sholdy at Toby ay parehong nagpakita ng malamig na ngiti. Tila naalis na nila ang isang malaking banta. Gayunpaman, nang maalis ang alikabok, ang eksenang lumalabas sa harap ng kanilang mga mata ay napalitan ang kanilang ngisi sa isang nakapirming ngiting. Nakita nila si Lito na umatras ng mahigit 10 hakbang, ngunit nakatayo pa rin ng matangkad. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahang pinunasan ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, na nagpakita ng mapaglarong ngiti, 3 galaw na ang lumipas, Young Master Xiao, maaari mo bang kunin ang iyong 1 bilyon ngayon? Agad na namula ang mukha ni Toby. Marahas niyang hinawakan ang kwelyo ni Sholdy, sumigaw, anong nangyari? Hindi ba ikaw ang pangatlong ranggo sa listahan ng dragon? Bakit hindi mo magawang pumatay ng isang langgam lang? Ito. Ako. Hindi ko rin alam. Si Sholdy ay ganap na natulala, ang kanyang mukha ay naging hindi kapani-paniwalang hindi magandang tingnan.
Biglang, habang mabilis na gumalaw ang isang figure, nilapitan ni Lito si Toby, binalaan siya, kung maglakas loob kang sirain ang iyong pangako, ang pagdiriwang ng kaarawan ngayon ay magiging gising. Ang kanyang katawan ay biglang napuno ng pagpatay na layunin, ang lamig na naramdaman ni Toby ay napakatindi na halos hindi siya makahinga. 1 bilyon lang ba ang pinag-uusapan? Someone, make the transfer. Maya-maya lang, isang sinaunang at matunog na boses ang lumabas. Humakbang si Elder Master Xiao, ang kanyang tingin kay Lito ay madilim at matindi. Lolo. Bahagyang tumutol si Toby. Sumagot si Elder Master Xiao, 1 bilyon lang. Para sa aming pamilya Xiao, isa lang itong patak sa karagatan. Kahit na sinabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay nagyayelong malamig. Hindi nagtagal, natanggap ni Lito ang 1 bilyon mula sa pamilya Xiao. Hinarap niya si Elder Master Xiao, mukhang tinutupad ni Elder Master Xiao ang kanyang salita. Aalis na ako. With that, umalis siya kasama ang busog na alaga niyang si Cheng Cheng. Lolo, bakit kailangan natin siyang bigyan ng pera? Deserve ba niya ang 1 bilyon mula sa pamilya Xiao natin? Nakatayo doon si Toby, namumula ang kanyang mga mata na para bang papatay siya ng isang tao. Sinamon siya ng tingin ni Elder Master Xiao, Toby, binaygo mo ako. Paano ka basta-basta makakagawa ng pusta ng 1 bilyon? Nagbago ang mukha ni Toby, sino ang mag-aakalang matatalo si Master He? Kumunat ang noo ni Elder Master Xiao, Master He, ano ba talaga ang nangyari? Pagkatapos ay idinetalya ni Toby ang taya sa kanyang lolo. Hinaplos ni Elder Master Xiao ang kanyang baba, na tila nag-iisip ng malalim. Pagkaraan ng mahabang panahon, mas lumalim ang mukha niya, sinala ko na itong si Lito ay nakasuot ng maskara at siya ang lalaking pinag-uusapan, kung hindi, hindi siya magiging ganito kakumpiyansa. Imposible. Puno ng pagtataka ang mukha ni Toby. Matapos pag-isipan ito sandali, naramdaman din niya na may mali. Sa panahon ng taya, ang kumpiyansa ni Lito ay tila nagpapahiwatig ng katiyakan na matatalo si Master He. Nagsalita si Elder Xiao, kahit hindi siya ang lalaking nakamaskara, dapat ay kilala niya siya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit siya naglakas loob na makipag-espadahan sa ating pamilya Xiao, na may tiwala sa napakalakas na taga-suporta. Madilim na bamulong si Toby, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Kinuha ng batang ito ang aking babae at niloloko ang aking kayamanan. Hindi ko siya mabitawan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, sinabi ni Elder Xiao, sinabi na ang isang batang Grandmaster ay sumikat. Kung buong puso siyang anyayahan ng ating pamilya Xiao, malamang na hindi siya tatanggi. Agad na tumugon si Toby na may pananabik, Lolo, ako na ang bahala dito. Hindi na kita pababayaan muli. Seryosong nagsalita si Elder Xiao, kung manggugulo ka sa pagkakataong ito, mapapalitan ang tagapagmana ng pamilya Xiao. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Toby, na puno ng layuning pumatay. Sinumpa niya si Lito na babayaran ang presyo. Umuwi si Lito kasama si Cheng Cheng, tulad ng pagbabalik ni Corina mula sa trabaho, mukhang pagod na pagod. Busy sa trabaho. Tanong ni Lito. Binuhusan siya ni Corina ng isang tasa ng tsaa at umiling, sinisikap kong matuto ng higit pa, para hindi sayangin ang iyong tulong. Kung libre ka bukas ng umaga, maaari mo bang kunin muli si Cheng Cheng? Kailangan kong gumising ng maaga at mag-aral. Hindi inaasahan ni Lito na magsisipag si Corina. Agad naman siyang tumango bilang pagsang-ayon, sure. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Lito. Bago umalis, partikular niyang sinubukang maglagay ng proteksyon na anting-anting kay Cheng Cheng ngunit nalaman niyang hindi makalapit ang kanyang anting-anting sa katawan ni Cheng Cheng. Ito ay nagpapahiwatig lamang ng isang bagay, mayroong isang mas makapangyarihang anting-anting kay Cheng Cheng. Ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng batang ito? Sa pagbabalik, nagmaneho si Lito habang malalim ang iniisip. Sa pagbabalik sa villa sa tuktok ng burol, napansin ni Lito na ang sasakyan ni Asia ay nakaparada na sa harapan. Siya ay bumalik mula sa trabaho. Umakyat siya sa itaas at nakita niyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Asia, kaya pumasok siya sa loob. Wala siya sa kwarto, ngunit nakasara ang pinto ng banyo, na may tunog ng umaagos na tubig mula sa loob, na nagpapahiwatig na naliligo siya. Biglang nakaramdam ng paglalaro, palihim na lumapit si Lito sa pintuan ng banyo. Maya-maya, tumigil ang tunog ng tubig, kasunod ang mga kaluskos. Pagkatapos, lumabas sa banyo ang isang babaeng nakabalot ng bath towel na may mahabang buhok. Mula sa likuran, ipinulupot ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at bumuulong sa kanyang tainga, darling. Ah! Isang matinis na sigaw ang pinalabas ng babae.
Ang boses ay parang hindi pamilyar kay Lito, at ang bewang na hawak niya ay bahagyang mas makapal kaysa kay Asia, at ang kanyang figure ay hindi rin kasing ganda ng kay Asia. Nang lumingon ang babae sa gulat, halos matakot si Lito sa kanyang talino. Ito ay hindi si Asia, ngunit isang ganap na hindi pamilyar na kabataang babae, na hindi hihigit sa 20 taong gulang at may mukhang estudyante sa kanyang mukha. Bastos. Tulong. Ang babae ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, itinaas ang isang unan at galit na inatake si Lito. What? She's fierce. Si Lito, na nakatikip sa kanyang ulo, ay nagtanong, sino ka? Mapusok na sagot ng babae, ako dapat ang magtatanong sayo. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ng kapatid ko? Kuya. Nagsisimula ng maunawaan ni Lito, ngunit hindi pa niya narinig na may nakababatang kapatid na babae si Asia. Huwag na kayong maglokohan. Sa sandaling ito, lumitaw si Asia sa pintuan, nakasuot pa rin ng apron. Sabay na tumahimik si Lito at ang babae, nakatingin kay Asia. Tungkol sa kanilang mga reaksyon, napabuntong hininga lamang si Asia sa pagkagalit at hinimas ang kanyang mga templo. Hayaan mong ipakilala ko siya. Ito ang aking pinsan, si Lin Ganjiao. Nag-aaral siya sa ibang bansa at kababalik lang para magbakasyon ngayon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lito at ipinakilala, si Lito ito. Tiningnan ni Lingon si Lito mula sa itaas hanggang sa ibaba, na kumunot ang kanyang mga kilay, bakit siya nandito? Sis, kailan mo sinimulang itago ang iyong kasintahan? Namula ang mukha ni Asia, sinulyapan niya si Lito, sinabing, siya ay isang kasama sa kwarto. Tumawa si Lito, tinutokso siya, roommate. Gusto mo bang ibahagi ko ang mga detalye ng gabing iyon sa iyong maliit na pinsan? Nanlaki ang mga mata ni Asia, ang spatula sa kanyang kamay ay nakatutok sa mukha ni Lito, how dare you? Nako ate, akala ko ba wala kang pakialam sa aspetong iyon ng mga bagay? Ngayon ay makakapagpahinga na ako. Tuwang-tuwang sabi ni Lingon, pagkatapos ay muling sumulyap kay Lito, pinitik ang kanyang dila, ngunit saang bahagi ng lalaking ito ang nahuhulog ka? Pinandilatan siya ni Asia, sinabing, tama na. Bilasan mo at magbihis. Oras na para sa hapunan. Dahil doon, tumalikod siya at lumabas, na sinundan siya ni Lito. Nang makarating sa ibaba, pinaikit ni Asia ang kanyang mga mata at tinanong siya, sa tingin mo ba ay maganda ang kapatid ko? Ngayon lang siya nakatutok sa iyong mga mata. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, nag-iisip na tumugon, kung hindi mo sinabing kapatid mo siya, iisipin ko na siya ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Mukha siyang mas matanda kaysa sa iyo, mas malaki ng bahagya ang baywang kaysa sa iyo, ang balat ay hindi kasing kinis ng sa iyo, at kulang siya sa sukat ng dibdib kumpara sa iyo. Mukhang nagawa mo na ang inspection. Si Asia ay nagbigay ng malamig na humph, hindi pinahahalagahan ang pagtatangka ni Lito na purihin siya. Patuloy nang umisi si Lito, na nagpakita ng isang palakaibigang mukha. Mahal, hindi pagkakaunawaan yan kanina, akala ko ikaw siya kaya ako. Inihagis ni Asia ang kanyang spatula kay Lito, sino ang mahal mo? Magluto ka. Hinawakan ng spatula, hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at nananjes, sige, magluluto ako, hindi mo na kailangang taasan pa ang boses mo. Pinagmamasdan si Lito na patungo sa kusina, walang magawa si Asia na umiling. Hindi nagtagal, nagpalit si Lingon ng kanyang damit, lumitaw sa isang pink na puff sleeve na damit na nagpakita ng kanyang balingkinitang leeg at binti. Ang kanyang mahabang kulot na chestnut na buhok, kahit na hindi kasing kapansin-pansin sa kagandahan ni Asia, siya ay isa ring karaniwang kagandahan. Habang inilalabas ni Lito ang mga pinggan mula sa kusina, ang paningin sa kanya ay nagpaalala kay Lingon kung paano niya ito nakitang bagong labas ng shower, na naging dahilan upang makaramdam siya ng galit. Bakit siya nagluluto? Hindi ako kakain yan. Galit na nagpahayag si Lingon. Medyo masakit ang ulo ni Asia. Isang batang pinsan na spoiled mula pagkabata, napakapiling panlasa at madaling laktawan ang pagkain kapag naiinis. Paulit-ulit na inutusan ng kanilang tiyahin na alagaan siyang mabuti bago siya bumalik ng bansa. Pinagmamasdan ng problemadong ekspresyon ni Asia, inilagay ni Lito ang mga pinggan sa mesa, tinapik ang kanyang balikat. Don't worry. Kung hindi siya kakain at mabusog ngayong gabi, I will dedicate myself to her. Walang magawa si Asia, tumigil ka sa pagiging makulit. Ang babaeng ito ay masyadong maislan, kahit isang profesional na chef ay hindi makakapagpasaya sa kanya, huwag kang mag-isa. Tumawa si Lito, tumingin kay Lingon at nag-propose, paano kung tumaya tayo? Paakyat na sana si Lingon. Ngumuso siya, walang balak na bigyang pansin si Lito, ngunit mas naunahan siya ng curiosity. Tanong niya, pusta sa ano? Sinabi ni Lito, tinataya kong makakain ka ng 3 mangkok ng kanin ngayong gabi.
Kung matatalo ako, maaari mo akong gawin kahit ano. Isang pilyong tawa ang pinakawalan ni Lingon, may gagawin ka. Seryosong tumango si Lito. Nagtanong muli si Lingon, at kung matalo ako. Bagamat hinding-hindi ako matatalo, ilagay natin ng maaga ang mga tuntunin. Walang pakialam na tumugon si Lito, kung matalo ka, ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Sige, deal. Naging interesado si Lingon nang umupo siya sa tabi ng hapagkainan at nagsimulang kumain. Bamulong si Asia, ganyan ka ba ka-confident sa iyong mga kasanayan sa pagluluto? Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa linya. Ang aking pinsan ay medyo mapanlin lang kung matalo ka, ito ay maaaring mas masahol pa sa kamatayan. Humajejek si Lito, huwag kang mag-alala, hindi ito mangyayari. Pumunta siya sa kusina at naghain ng isang mangkok ng kanin, nilagyan ito ng kaunting gamot bago inilagay sa harap ni Lingon. Kinagat ni Lingon ang ulam at nagkomento, hindi masama ang lasa, ngunit hindi ako makakain ng 3 mangkok. Siguradong talo ka. Umiling si Asia at bumantong hininga, na para bang nakikita na niya si Lito na tinutokso ni Lingon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang kagat ng kanin, si Lingon ay biglang nakaramdam ng matinding gutom na nais niyang makain ng buong baka. Mabilis niyang naubos ang isang mangkok ng kanin, kumakulong pa rin ang tiyan. Tahimik, nagpatuloy siya sa paghahain ng pangalawang mangkok. Napatulala si Asia, puno ng hindi paniniwala ang mukha niya. Hindi nagtagal, natapos ni Lingon ang kanyang pangalawang hapunan, ngunit gutom na gutom pa rin. Nagparaya siya saglit, ngunit nang hindi na siya makatiis, tumayo siya at sinabi kay Lito, nanalo ka, binibigyan kita ng mukha, ngunit hindi ito dahil makakain ako. Pagkasabi nito, pumunta siya upang ihain ang kanyang 3 mangkok ng kanin. Hindi na mailarawan ni Asia ang kanyang estado bilang nagulat sa sandaling ito. Sa halip, gulat na gulat siyang nakatingin kay Lito. Si Lito ay gumawa ng okay na kilos sa kanya, itinaas ang kanyang kilay at sinabing, hanga ka ba sa akin? Paano mo nagawa? Curious na tanong ni Asia. Itinuro ang kanyang mukha, si Lito ay bahagyang nagbibiro na sumagot, bigyan mo ako ng halik at sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Bastos ka, kalimutan mo na yan kung ayaw mong sabihin. Sinaman siya ng tingin ni Asia. Kabanata 803. Kinabukasan, maagang bumangon si Lito, para ipadala si Cheng Cheng sa kanyang kindergarten. Pagdating pa lang niya sa entrance ng kindergarten, nakita niya ang isang pulutong ng mga tao sa pintuan, na nagdulot ng kaguluhan. Lumabas si Teacher Lin mula sa kindergarten, nakasuot ng galit na mukha. Lumapit si Lito at nagtanong, ano ang nangyari? May bakas ng luha sa kanyang mga mata at galit sa kanyang boses, sumagot si Teacher Lin, mga kalahating oras na ang nakalipas biglang lumitaw ang isang grupo ng mga tao, sinira ang kindergarten. Ang gulo sa loob, ganap na hindi karapat-dapat para sa mga klase. Nakakunot ang noo, nagtanong si Lito, sino iyon? Pagiling ng kanyang mga ngipin, sumagot si Teacher Lin, sino pa kaya ito? Si Kalong at ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, isang ambulansya ang nagmaneho. Isang babae sa edad na 50 ang itinaas sa ambulansya, na dumudugo ng husto ang kanyang ulo. Iyan ay si Principal Wang. Nasugatan siya sa pagsisikap na pigilan sila, walang magawang dagdag ni Teacher Lin. Tinanong siya ni Lito, bakit hindi ka tumawag ng pulis? Umiling si Teacher Lin, ginawa namin, ngunit walang silbi. Sinabi ng pulisya na malakas ang suporta ni Kalong. Hindi namin ito mapapanalo. Pinayuhan pa nila kaming lumipat. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito. Alam na alam niya kung sino ang sumusuporta kay Kalong, ang pamilya Xiao. Nagsisimula na ngayong ihatid ng mga magulang ang kanilang mga anak, para lamang bumalik, nakikita ang kasalukuyang sitwasyon. Walang klase ngayon. Si Teacher Lin, na puno ng kalungkutan, ay nagsabi, lahat ng mga batang ito ay may autism. Ang mga angkop na kindergarten para sa kanila sa Jiang City ay napakalimitado na. Kung magsasara tayo, ang mga batang ito ay wala ng ibang mapupuntahan. Sumulyap si Lito kay Cheng Cheng at walang pakialam na sinabi, hindi mangyayari iyon. Naghinagpis si Teacher Lin, sa una ay napaka-confident ko, ngunit sa nangyari lang ay napagtanto ko na ang ating mga kalaban ay masyadong malakas. Tayong mga ordinaryong tao ay hindi kayang makipagkompetensya sa kapangyarihan ng kapital. Maya-maya lang, may dumagundong na bulldozer papunta sa kanila. Sumigaw ang isang lalaki na may makinis na buhok, jijibayin namin ang bahay. Lahat, panatilihin ang iyong distansya, hindi kami mananagot sa anumang pinsala. Maraming bata ang natakot sa pag-iyak ng malakas. Naglakad si Teacher Lin at sinabing, hindi pa kami nagkasundo na ibenta ang kindergarten, bakit mo giniba ang gusali? Walang kahihiyang sumagot ang nakapikit na lalaki, wala akong alam tungkol dito.
Nandito lang ako para give-in ang mga gusali. Kung gusto mong mga tuwiran, hanapin mo si Boss Kalong. Kasabay nito, ikinaway niya ang kanyang kamay sa bulldozer at sumigaw, I demolish ito. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang sedan, si Kalong, nakaupo sa likurang upuan, ay malamig na tumikim, ang mga taong ito ay humihingi ng gulo. Walang silbi ang matamis na usapan, kailangan nating maging matigas. Tanong ng kanyang katulong, magkakagulo ba tayo? Tinaas ang kamay ni Kalong sabay wave ng kanyang kamay, sabi ni Young Master Xiao, kung may gulo, siya na ang bahala. Tayo. Kailangan nating mag-alboroto. Sa sandaling ito, nagsimulang gumana ang bulldozer, direktang bumagsak sa pintuan ng kindergarten. Nang makitang nawasak ang bakal na tarangkahan, at nasira ang lupa sa patio, hindi napigilan ni Teacher Lin na umiyak, nakaramdam ng matinding kawalan ng kakayahan. Sumugod siya sa harap ng bulldozer, sumisigaw, bawal kang pumasok. Agad siyang hinawakan ng dalawang lalaki at dinala sa gilid. Nang ipagpatuloy na ng excavator ang pag-abante nito, biglang lumapit si Lito at sinabi sa lalaking mohawk, itigil mo na, o harapin ang kahihinatnan. Nang marinig ito, ang lalaking mohawk ay natigilan saglit. Pagkatapos sukatin si Lito, siya ay nanunuya at sumagot, sino ka sa tingin mo, nang ahas na harangin ang excavator, umalis. Simpleng tugon ni Lito, sabi ko umalis ka na. The Mohawk guy became furious, he instructed the excavator Yan a feminine ordinal indicator driver, here comes a brave one, run him over. Let's see if he won't move out of the way. Muling tumayo ang excavator, diretsyong nagmamaneho patungo kay Lito. Nagsindi ng sigarilyo, ang lalaking Mohawk ay walang malasakit na ekspresyon. Kahit sinong matinong tao ay tatabi sa makina. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay napabuka ang bibig niya sa gulat. Iniunat ni Lito ang kanyang kamay upang kunin ang front end ng excavator. Sa isang malakas na boom, ang mga truck ng makina ay umiikot sa pwesto na hindi makausad ng 1 pulgada. Flop! Nahulog ang sigarilyo mula sa bibig ng lalaking Mohawk, at ang iba ay nagulat din na hindi nakapagsalita. Ang katamtamang laki ng excavator na ito ay tumitimbang ng ilang 10 tonelada. Imposibleng huminto sa lakas ng tao. Gayunpaman, nagawa ito ng binata. Ang sumunod ay isang mas nakakagulat na eksena. Pinahit ni Lito ang braso ng excavator na wala sa hugis. I'll say it once more, umalis. Or you'll face the consequences. Ang lamig ng boses niya. Ang lalaking Mohawk ay natakot ng walang kabuluhan. Nanghina ang kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay hindi makamundo ang binatang ito, nauutol ng ilang sandali nang hindi umimik, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Ang iba pang mga manggagawa at ang driver ng excavator ay parehong natakot at tumakbo sa lahat ng direksyon. Sa wakas ay bumalik si Teacher Lin sa kanyang katinoan, nakatitig kay Lito ng may pagtataka, at kahit papaano ay hindi makapaniwala, nagtanong siya, paano? Paano mo nagawa iyon? Ngumiti si Lito at sinabi, hulaan mo na ako ay likas na pinagkalooban ng lakas, hindi mo napansin ito, hindi ba? Si Teacher Lin ay kalahating nagdududa ngunit, bukod sa pagkakaroon ng natural na lakas, tila walang ibang lohikal na paliwanag. Si Kalbo, na tumakas mula sa kindergarten, ay dumating sa tabi ng kotse ni Kalong. Bakit sila nasa labas? Hindi pa nga nagugunaw ang building. Nagmura si Kalong, nagbuga ng tabako. Sa malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo, nauutol si Bold, boss. May hamarang. Ngumuso ng masama si Kalong, sino ang nang-ahas na humadlang? Talunin sila hanggang sa mamatay. Kahit mamatay sila, hindi ito issue. May suporta ako. Pero, yung lalaki. Nagpupumigla si Kalbo, ang katapangan ng isang taong pumihil sa excavator, ay nakitang masyadong hindi kapani-pani walang sabihin. Ikinaway ang kanyang kamay ng walang humpay, lumabas si Kalong sa kotse at sinabing, tumigil ka nga, walang kwentang tanga. Panoorin mo kung paano ko haharapin itong mga uod na humaharang sa daan. Na may dominanteng aura, naglakad si Kalong patungo sa kindergarten. Ngunit nang makita si Lito, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Napangiti si Lito, Boss Kalong, magandang umaga. Nabulunan sa sarili niyang laway, namutla ang mukha ni Kalong, ngunit hindi naglakas loob na lumapit kay Lito. Hindi niya makalimutan ang nakaraang gabi sa hotel, ang lalaking ito ay nakatanggap ng 3 palad mula kay Master Sholdy ng sunod-sunod, ngunit lumabas na hindi nasaktan. Tao ba siya? Well, Boss Kalong, nawalan ka ng dila. Hindi ba dapat mag-reply ka man lang ng good morning? Pang-aasar ni Lito. Nanginginig ang kanyang mga ngipin sa galit, sinabi ni Kalong, anak, pakakawalan na kita ngayon, ngunit hindi pa ito tapos, maghintay ka lang. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Tumigil ka.
Bigla siyang pinigilan ni Lito, malamig na sinabing, nasira ng mga tauhan mo ang pintuan sa harapan ng kindergarten, at ang nakatile na sahig ay dinurog din ng excavator. Dapat ay binabayaran mo man lang ito, tama. Nagalit si Kalong, akin ang lupaing ito sa hinaharap, gusto mo ba akong magbayad ng kabayaran? Lumakad palapit sa kanya si Lito, malamig ng inisyon, so, ayaw mong magbayad. Sa tingin mo ba hahayaan kitang umalis nang hindi nasaktan? Ramdam ni Kalong ang titig ni Lito, ikinulong siya. Namamanhid ang kanyang mga paa, isang mapanganib na aura ang pumapalibot sa kanya. Ako. Magbabayad ako ng kabayaran. Sa huli, kinailangan niyang umatras. Ang mga tripulante na nakapaligid sa kanila ay nagulat lahat, dahil si Kalong ay palaging isang maton at hindi kailanman naging ganito makatwiran. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, na walang pakialam na sinabi, kung ganoon. Kunin ng mga manggagawa na ayusin ang lahat ng nasira. Gayun din, ang mga bata at mga guro ay natakot. Dapat mayroong 1 milyong kabayaran para sa emosyonal na pagkabalisa. 1 milyon. Akala mo tumutubo ang pera sa mga puno. Ninanakawan mo ako. Nang marinig ang tungkol sa 1 milyon, halos mapatalon si Kalong. Tumawa si Lito at malamig na sinabi, either 1 million, or I'll break your legs, your call. Nawala nang masabi si Kalong. Pumunta siya dito para sa pilitang give-in, pero nauwi sa blackmail. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang malungkot na magsulat ng 1 milyong tseke at mabilis na umalis. Sa sandaling umalis sila, ang natitirang mga guro sa kindergarten ay nagpalakpakan lahat para kay Lito, binata, kamangha-mangha ka, salamat, maswerte kami ngayon. Ikinaway ni Lito ang kanyang mga kamay at sinabing, walang problema, ginagawa ko rin ito para sa kapakanan ni Cheng Cheng. Inabot niya ang $1 milyong na tseke kay Teacher Lin at sinabing, heto, kunin mo ito at gamitin ito para magdagdag ng ilang bagong recreational project sa kindergarten. Nagpapasalamat si Teacher Lin kay Lito, paulit-ulit na nagpasalamat, sinundan ng ilang alalahanin, na-admit na sa ospital si Direk Wang, hindi ako sigurado sa kalagayan niya. Gusto ko siyang puntahan. Sa sandaling ito, hinawakan ni Cheng Cheng ang kamay ni Lito, nakatingin sa kanya na may nagmamakaawa na mga mata. Mabilis na naunawaan ni Teacher Lin ang iniisip ni Cheng Cheng at sinabi kay Lito, si Direk Wang ay palaging mabuti kay Cheng Cheng, tiyak na nag-aalala si Cheng Cheng sa kanya. Tinapik ni Lito ang ulo ni Cheng Cheng at sinabing, sige, ihahatid na kita sa ospital. Maaari rin nating dalhin ang batang ito upang makita si Direk Wang. Iyan ay magiging kahanga-hanga. Tuwang-tuwa si Teacher Lin. Hindi nagtagal, inihatid ni Lito si Teacher Lin at Cheng Cheng sa ospital. Dumating sila sa inpatient department at natagpuan ang ward kung saan naroon si Director Wang. Nakabalot ng gauze ang ulo ni Direk Wang. Okay lang ako, sinabihan ako ng doktor na manatili sa ilalim ng pagmamasid sa loob ng 2 araw, at maaari akong bumalik pagkatapos kung walang problema, masayang sabi ni Direk Wang. Ikinwento ni Teacher Lin kay Director Wang ang nangyari sa kindergarten, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Lito. Maya-maya lang ay may kumatok mula sa labas ng kwarto. You guys told me my dad is fine, how come you need to observe him again? And what is this meal you prepared, is it for pigs? I warning you, if my brother went after your dean, none of you will have your job. Maririnig ang galit na sigaw ng isang medyo may edad na. Kumunat ang noo ni Teacher Lin at nagtanong, sino iyon? Bakit ang ingay-ingay nila sa ospital? Napabuntong hininga si Direk Wang, isang matandang naninirahan sa single room sa tabi ng pinto, ang kanyang anak na babae ay nagdudulot ng kaguluhan. Ang kanyang ugali ay labis na mapang-akit na para bang may impluwensya ang anak ng matanda. Napasimangot si Teacher Lin, no wonder she acts so willfully. But this is a hospital, such commotion is utterly uncivilized. Humakbang pasulong si Lito, walang pakialam na sinabing, pwede bang hinaan mo ang iyong boses? Kailangang magpahinga ang mga pasyente. Pinandilatan siya ng matambok na nasa katanghaliang gulang na babae, sino sa tingin mo para sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Isang malamig na ngiti si Lito, hindi ko sinasabi sa iyo kung ano ang gagawin, umaasa lang ako ng kaunting pagkamagalang. Agad na nagalit ang babae at tinuro si Lito, you dare say I lack decorum. Sino ka sa tingin mo? Kilala mo ba kung sino ang kapatid ko? Dahil nakakatuwa ito, sarkastikong pinaalalahanan siya ni Lito, kahit na ang kapatid mo ay ang Jade Emperor, hindi ka maaaring maging masyadong egoistic. Sa takbo ng pag-uusap, paulit-ulit siyang sinenyasan ng mga nurse na huminto. Sa loob-loob ni Lito ay nag-isip tila, ang babaeng ito ay nababaliw ng husto dito. Pati ang mga nurse ay natatakot sa kanya.
Ang sagot ni Lito ay lubos na ikinagalit ng babae at malakas niyang sinabi, kung may lakas ka ng loob, huwag kang umalis. Tingnan natin kung paano kita parurusahan. Umiling si Lito. Ang babaeng ito ay halatang may bahay, puno ng init ng ulo, ngunit walang talino. Habang nangyayari ito, isang emergency na babala ang inilabas mula sa kalapit na silid ng solong pasyente. Ang pasyente ay may malubhang karamdaman. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang sumugod. Matapos subukang patatagin ang pasyente, tila walang saysay at kaagad nilang itinulak ang pasyente patungo sa operating room. Nang madaanan nila si Lito, sumulyap siya, at agad na sumunod. Sumunod ang babae sa likuran, tinuro ang mga daliri sa mga doktor at nagbabala, kung may mangyari sa aking ama, patay na kayong lahat. Ang lahat ng mga doktor ay mukhang mabangis, ang kawalang kasiyahan ay malinaw na nakaukit sa kanilang mga mukha kapag nakikipag-ugnayan sa babae. Gayunpaman, tila hindi sila nang ahas na guluhin siya. Makalipas ang halos isang oras, pinalabas ang matandang lalaki. Sabi ng doktor sa babae, mabuti na lang at nakaresuscitate kami sa tamang panahon. Sa ngayon, stable na ang kalagayan ng tatay mo. Nang matapos siya, lumibot si Lito at sinabing, wala pang 2 oras, malalagay na naman sa kritikal na kondisyon ang matanda. At hindi mo siya may iligtas. Ano ang sinabi mo? Kumunat ang noo ng doktor, nakatingin kay Lito. Nagkibit balikat si Lito, binibigyan lang kita, nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Sa pagtitig ng mga mata kay Lito, ang babae ay sumigaw, you little bastos, you were cursed me just now, is you cursed my father now. Get lost. Kabanata 804. Bumalik si Lito sa ward ni Director Wang, habang ang babae sa likod niya ay patuloy na umuungol. Maya-maya, may nurse na pumasok at hinarap si Lito, you'd better say less. Ang nakatatandang kapatid ng babaeng iyon ay isang leader sa State-Owned Asset Supervision and Administration Commission. Nagmamagaling lang sila sa koneksyon na iyon. Pinalayas ka pa nila ng ospital kanina, ngunit hinikayat siya ng aming direktor na umatras. Walang pakialam na sinabi ni Lito, ngunit nagsasabi ako ng totoo na ang matandang lalaki ay mabilis na mahuhulog muli sa panganib. The nurse found his statement amusing, tinuri siya ng aming direktor. Buong ayos na ang kalagayan ng matanda. Umiling si Lito. Out of curiosity, the nurse asked, nakikita mo kung gaano ka bata, ikaw ba ay isang medikal na estudyante? Umiling si Lito, hindi, isa akong practitioner ng tradisyonal na medicine. Tumawa ang nurse nang marinig ang kanyang mga salita, at itinuring na nagbibiro si Lito. Kung tutuusin, sino pa rin ang maniniwala na ang tradisyonal na gamot ay talagang makakapag-diagnose at makapagpapagaling ng mga sakit sa panahon ngayon? Basta tandaan mo ang aking mga salita, kung sasaktan mo siya muli, ikaw ay mahihirapan. Iniwan ng nurse ang mga salitang iyon, tumalikod, at lumabas. Lumapit si Teacher Lin kay Lito, nadagdagan ang pag-usisa sa kanya, sabi mo isa kang tradisyonal na medicine na doktor, nagbibiro ka ba, o seryoso ka? Tumingin si Lito kay Teacher Lin, walang pakialam na sinabi, ang iyong katawan ay nilalamig, at mayroon kang hindi regular na regla. Namula ang mukha ni Teacher Lin sa kahihiyan, at sumagot siya, maraming babae ang may ganitong issue, hindi nakakagulat kung tama ang hula mo. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Lito, gayon din, sumailalim ka sa minimally invasive surgery para sa gallstones noong nakaraang taon. Paano mo nalaman? Ang internasyonal na guro na si Lin ay tumingin kay Lito ng may pagkamangha, na hindi niya ito maintindihan. Kung tutuusin, kakakilala lang niya kahapon kay Lito, at ang kanyang anak-anakan na si Cheng Cheng ay nagsimulang pumasok sa kindergarten ilang araw na ang nakalipas. Walang paraan para malaman nila ang tungkol sa kanyang operasyon. Tumawa si Lito ng may kumpiyansa, tulad ng sinabi ko, isa akong practitioner ng traditional medicine, at napakagaling. Agad na tinakpe ni Lin ang tenga ni Cheng Cheng, nagreklamo, tingnan mo ang iyong wika sa harap ng bata. Itinaas ni Lito ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, sige, humihingi ako ng paumanhin. Nag-isip sandali si Lin, dahil malapit ng tanghalian, ang parusa mo ay pumunta at bumili ng tanghalian para sa amin. Tumanggaw si Lito, tumalikod para umalis. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, dumating sa individual na silid ng pasyente ang isang kahangahangang katanghaliang lalaki. Ito ang panganay na anak ng pasyente, si Tan Tenzing. Tiningnan siya ng nasa katanghaliang gulang na babae at nag-aalalang sinabi, Kuya, sa wakas nandito ka na. Inalagaan ko si tatay. Tumanggaw si Tanten, I appreciate your effort. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na babae ay kumikislap at mabilis siyang nagtanong, Kuya, kumusta ang pag-usad sa usapin ng pag-aayos ng posisyon para sa aking anak sa opisina na nabanggit ko kanina?
Isang malamig na ngiti ang tugon ni Tanten, pag-usapan namin ito kung matagumpay niyang maipasa ang entrance exam. Nagbago ang mukha ng babae, alam mong mahirap siya sa akademya simula pagkabata. Hindi mo ba siya tutulungan ng tito niya? Ang mukha ni Tanten ay nagdilim, ang kanyang kapatid na babae ay isang walang muwang na may bahay, at ang pamangkin ay pinahanga mula pagkabata ng walang anumang espesyal na kasanayan. Kung hindi niya sila madalas na tinutulungan, inakala niyang mahihirapan ang pamilya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nakakaaliw pa rin sila ng mga maling akala sa paghahanap ng trabaho sa departamento. By the way, kuya, there's a guy in the adjacent room who very lacking in character. He was impolite to me and even cursed our father. Dapat paalisin mo agad, sabi ng babae. Si Tanten ay nag-iisang anak. Nang marinig ang balita, lumamig ang kanyang ekspresyon, may nangyaring ganoon. He told his secretary beside him, go and warn that guy, make him apologize. Pagkatapos ng lahat, si Tanten ay may mataas na posisyon at mas mapagbigay kaysa sa iba. Hindi niya planong maging maliit. Isang paghingi ng tawad ay sapat na. Ipinadyak ng babae ang paa niya, paano mo siya nabitawan ng ganoon kadali? Dapat sampilan siya ng ilang beses. Nang bumalik si Lito na may dalang pagkain, kumatok ang sekretarya ni Tanten sa pinto at nagtanong, sino ang nang-insulto sa ama ni Direktor Zing ngayon? Nag-iba ang ekspresyon ni Teacher Lin at ng iba, parang nandito sila para mag-settle ng scores. Mahinahong sinabi ni Lito, ako iyon. Tumayo ang sekretarya at malamig na sinabi, walang planong makipagtalo sa iyo si Direk Zing, at hindi mo kailangang matakot. Humingi ka lang ng tawad at magiging maayos din ito. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang lahat sa ward. Gayunpaman, ang pahayag ni Lito ay nagpatense muli sa kapaligiran. Bakit ako hihingi ng tawad? Wala akong ginawang mali, mahinahong sabi ni Lito. Sumimangot ang sekretarya na wala ang kanyang magiliw na kilos, malamig na tumikim, anak, huwag kang magkulang sa pagpapahalaga sa kabaitan, si Direktor Zing ay nagpakita na sa iyo ng sapat na paggalang. Nagkibit balikat si Lito, kung narito ka para lang sabihin ito, maaari ka nang umalis. Ikaw. Nagbago ang mukha ng sekretarya at umalis siya na may malungkot na mukha. Nagtatanong si Tanten tungkol sa kalagayan ng kanyang ama nang makita niyang bumalik ang sekretarya na may malungkot na mukha. Anong nangyari? Bumantong hininga ang kalihim, Direktor Zing, walang nakikitang dahilan ang batang iyon. Sinubukan kong payuhan siya ng may kabaitan, ngunit hindi niya ako sinabing wala siyang ginawang masama at pinalayas ako. Mature woman immediately chimed in, you see, like I said, this guy has a bad character, he even said that our father will be critically ill within an hour, it's outrageous. Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ni Tanten. Nilinggan niya ang dumadating na manggagamot na si Dr. Zhang, narito ba ang lalaking iyon para magpatingin sa isang pasyente? Umiling si Director Zhang, hindi, mukhang narito siya sa isang personal na pagbisita. May trauma sa ulo ang pasyente, ngunit hindi ito seryoso. Malamig na sinabi ni Tanten, dahil hindi ito seryoso, hayaan silang umalis kaagad sa ospital. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Dr. Zhang. Alam niyang galit si Direktor Zing at agad na tumugon, bueno, dahil hindi naman ito seryoso, ipapaalis ko sila kaagad. Si Lito at ang kasamahan ay kakain na ng tanghalian, biglang pumasok ang isang nurse at sinabi kay Director Wang, itong pasyente, maaari ka nang umalis. Saglit na natigilan si Direk Wang, hindi ba kailangan pa akong obserbahan ng ilang araw? Namula ang nurse at awkward na sinabi, no, just leave. Bilis mag-impake, maya-maya pa'y may mga papasok na ibang pasyente. Nang makitang patagilid ang sitwasyon, pinigilan ni Lito ang nurse at hiniling, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Iritadong sagot ng nurse, hindi ba't dahil sa iyo ang lahat? Pinayuhan kitang huwag makipag-away sa iba, pero ngayon galit sila at gusto kang paalisan. Sino pa ba ang dapat sisihin? Ngumisi si Lito, kaya ganyan. Mabilis na sinabi ni Miss Lin, humihingi tayo ng tawad sa kanila. Naniniwala akong maiintindihan nila. Nang may sasabihin pa sana ang nurse, walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi na kailangan, hahanapin nila ako sa lalong madaling panahon. Mas tiyak, darating sila para magmamakaawa. Umikot ang kanyang mga mata, lumingon ang nurse at sinabing, wala akong pakialam. Mayroon kang 10 minuto para mag-impake. Si Miss Lin ay nag-aalalang nagmamadali habang si Lito ay mahinahong nagsabi, 10 minuto, tama na. Makalipas ang 5 minuto, sa loob ng solong silid ng pasyente. Sa wakas na alis na rin ang munting brat na iyon. Kakulangan ng ugali. May ngiti sa mukha ang nasa katanghaliang gulang na babae. Noon lang, biglang nag-alarm ang makina.
Namutla ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na babae, what's going on? Everything was fine just now. These doctors are simply eating for nothing. Considering how thoroughly I take care of our dad every day. Mabilis na tumakbo palabas ang sekretarya para tawagan ang doktor. Pagkaraan ng ilang sandali, sumugod ang pinuno ng departamento, ilang doktor, at isang pulutong ng mga nurse. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsusuri, ang pinuno ng departamento ay napakalungkot, Mr. Zing, ang kalagayan ng iyong ama ay hindi masyadong maganda, at hindi namin mahanap ang dahilan. Nagdilim ang mukha ni Tanten Zing, at malamig siyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa hindi mahanap ang sanhi ng sakit? Humihingi ako ng paggamot. Nagpalitan ng tingin ang mga doktor, baka sa mga mukha nila ang kawalan ng kakayahan. Hindi nila alam ang dahilan, kaya wala silang paraan upang gamutin ito. Sa sandaling ito, biglang naalala ng isang doktor ang isang bagay, na nagtataka, tama kaya siya? Tanong ng direktor sa malalim na boses, sinong bata? Ano ang sinabi niya? Ang doktor ay nag-alinlangan at sa wakas ay sinabi, ang binata na dumating upang bisitahin ang pasyente sa tabi ng kwarto bago ang operasyon. Hinulaan niya na ang matanda ay magkakaroon ng malubhang sakit sa loob ng isang oras. Kalokohan, nagkataon lang. Hindi siya doktor. Anong alam niya? Saway ng direktor. Bamulong ang isang nurse, sabi niya, practitioner siya ng tradisyonal na medicine. Ano? Isang medicine practitioner. Nang marinig ito, sabay-sabay na nagtawanan ang mga doktor, na nanunuya sa paniwala. Inutusan ni Tanten ang kanyang sekretarya, ipatawag itong medicine na doktor. Mabilis na nagbabala ang direktor, Director Zing, kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang medicine practitioner. Alam mo ang reputasyon ng mga medicine na doktor sa panahong ito. Lahat sila ay mga manloloko. Mahinahong tumugon si Tanten, nalaman niya isang oras na ang nakalipas na ang aking ama ay may malubhang karamdaman. Kaya mo ba? Ang mga ekspresyon sa mukha ng direktor at ng iba pa ay agad na natigilan. Ay ito. Baka nanghuhula lang siya, nauutol na sabi ng isa sa mga doktor. Sinabi ni Tanten sa malalim na boses, kaya mayroon ka bang anumang solusyon ngayon? Napayuko ang lahat at nahihiyang umamin, wala. Malamig na sinabi ni Tanten, nandyan ka na. Kahit na manluloko ang lalaking iyon, kailangan kong subukan. Tutal, ang nakahiga dito ay ang tatay ko. Agad na umalis ang sekretarya patungo sa katabing sick room. Sa oras na iyon, kumakain si Lito ng isang boxed lunch. Mabilis na pumasok ang sekretarya at sinabing, boy, I heard you are a doctor. Follow me. Dahan daw ang itinaas ni Lito ang kanyang ulo, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Tinanong niya, ito ba ang ipinapakita mong saloobin kapag humihiling sa isang doktor na iligtas ang isang buhay? Kumunat ang noo ng sekretarya. Para sa kanya, ang kaharap niya ay walang iba kundi isang binata sa edad na 20. Seryosong sabi niya, binata, nasaktan mo si Director Zing noon. Magandang pagkakataon ito para mabawi mo ang pagkakamali mo. Pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Nang marinig ito, tumawa ng walang imek si Lito. Ang mga taong ito ay talagang mataas ang tingin sa kanilang sarili. Hindi ako interesado. Maaari kang umalis, walang pakialam na sabi ni Lito. Ano? Ikaw talaga. Namula ang mukha ng sekretarya. Kung hindi niya maibabalik ang isang tao, tiyak na papagalitin siya ni Tanten. Umalis na walang pagpipilian, pinalambot niya ang kanyang tono at sinabing, binata, inaamin ko na masyado akong malupit kanina, ngunit ngayon ay buhay ang nakataya. Dahil doktor ka, hindi ka maaaring tumayo at walang magawa, tama. Tumawa si Lito. Ang iyong moral kidnapping ay hindi gumagana sa akin. Pumunta at sabihin sa matandang babae na iyon na pumunta at humingi ng tawad sa akin, pati na rin sa iyong amo. Kung siya mismo ang pumunta para imbitahan ako, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang tao. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Huwag mo ngang isipin. Galit na galit ang sekretarya, ang isipin na si Director Zing ay kailangang magmakaawa sa batang ito ay hindi maisip. Si Lito, na ikinakaway ang kanyang kamay, ay nagsabi, kung ganoon ay maaari kang umalis, huwag mong istorbohin ang aking pagkain. Puno ng galit, hiniling ng sekretarya na makaalis siya, at agad na tumalikod at umalis. Bumalik sa single patient ward, ipinadala ng sekretarya ang mga salita ni Lito kay Tanten. Sumabog sa galit ang nasa katanghaliang gulang na babae, sumigaw siya, ano? Humingi ng tawad sa bastos na iyon. Sa kanyang panaginip. Ano ang kanyang katayuan, paano siya karapat-dapat? Kabanata 805. Smack! Bago pa man matapos ang babae sa kanyang pangungusap, sinampal na siya ni Tanten sa mukha. Kuya, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sampelan ako?
Masungit ang babae, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng masama sa harap niya. Malamig na sinabi ni Tanten, humingi ng tawad. Bumulong ng ilang salita ang babae, kahit na tiyak na ayaw niyang humingi ng tawad, ngunit sa takot sa isa pang sampal ay kinailangan niyang maglakad ng nagtatampo patungo sa katabing silid. I'm sorry, malamig na sabi ng babae kay Lito. Ibinaba ni Lito ang kanyang nakabox na pagkain, nagbigay ng mahinang ngiti, ang paghingi ng tawad ay dapat magmukhang totoo, ngunit hindi ka sinsero. Little brat, don't you dare to cross the line. Hindi ako ganoon kadaling ay bully. Sa sobrang galit ng babae ay naging berde ang mukha at humihingal. Tumawa si Lito, kung hindi ka humihingi ng tawad, lumabas ka. Sa sandaling ito, lumapit si Tanten at nagbago ang mukha ng babae. Wala siyang nagawa kundi yumuko kay Lito, I'm sorry, nagkamali ako kanina. Patawarin mo ako. Alam ni Lito na ang babaeng ito ay likas na matalino at hindi time na humingi ng tawad, kaya hindi na siya nagsalita pa. Lumingon si Tanten kay Lito at sinabing, binata, nabalitaan kong isa kang tradisyonal na medicine practitioner. Tumango lang si Lito, nakaupo pa rin. Medyo naiinis si Tanten, siya naman, hepe ng bureau. Kahit na hindi niya inapi ang sinuman sa kanyang katayuan, walang sinuman ang naglakas loob na kumilos ng walang pakialam sa kanyang harapan. Ngunit wala tayong magagawa tungkol dito. Sino sa lupa ang tanging pag-asa na magliligtas sa buhay ng aking ama maliban sa binatang ito? Ang aking kapatid na babae ay nabastos sa iyo kanina, hayaan mo akong humingi ng tawad muli. Umaasa kami na pag-isipan mong tretuhin ang aming ama, sabi ni Tanten Zing, na nagpapahina sa kanyang galit. Si Lito, habang hinahaplos ang kanyang baba, ay nagsabi, natatakot ako na maaaring hindi ito magagawa, dahil inutusan kami ng ospital na umalis kaagad. Nagbago ang mukha ni Tanten, puno ng matinding panghihinayang. Ito mismo ang ipinagagawa niya sa ospital. Umubo siya ng tuyo, I made the hospital do this, I'm truly sorry. There's been some misunderstandings. Pagkatapos noon, muli niyang pinandilatan ang nasa middle-aged na babae, it is all your fault. Go! Apologize now. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay walang pagpipilian kundi ang patuloy na humingi ng tawad kay Lito, ngunit sa kanyang puso, nagmumura pa rin siya sa kanya. Nang makitang ibinaba ang ulo ng karaniwang mayabang at dominanteng babae, gumaan ang pakiramdam ng lahat ng nurse at si Teacher Lin. Tumayo si Lito at mahinahong sinabi, tara na. Nakahinga ng maluwag si Tanten at mabilis na sinabi, pakiusap. Nang makarating sila sa sick room, sumulyap si Lito sa matandang lalaki at nagpa siya sa susunod niyang hakbang. Nilinggan niya si Tanten at ang iba pa, umalis muna kayong lahat. Nagbago ang mukha ni Tanten, kailangan mo ba ng doktor o nurse para tumulong? Umiling si Lito, hindi na kailangan. Si Tanten, na puno ng pag-aalinlangan, ay aalis ng ngunit huminto, humarap kay Lito, sinabi niya, binata, hayaan mo akong maging tapat. Hindi kita pipilitin kung wala kang tiwala sa sarili. Ngunit kung may mangyari sa aking ama sa ilalim ng iyong paggamot, hindi kita patatawarin. Walang ekspresyong sinabi ni Lito, oh, pwede ka bang umalis? Sinadya ni Tanten na magbanta at manakot, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang kalaban ay lubos na hindi natakot. Makakaalis na lang siya sa ward, tinatago ang mga sama ng loob. Kuya, malinaw na manloloko ang lalaking ito. Sino ba ang nakarinig ng doktor na nagpapagaling ng pasyente nang hindi inoobserbahan? Halatang takot lang siyang ilantad. Sabi ng isang babae sa labas ng ward, kitang-kita ang pagkainip niya. Kinabahan din si Tanten. Pinandilatan niya ang babae at sinabing, shut up. Napaatras ang babae, hindi nang ahas na magsalita pa. Naghihintay din sina Teacher Lin at Cheng Cheng sa labas ng ward. Pinagsalikop ni Teacher Lin ang kanyang mga kamay, walang tigil na nagdarasal. Tinanong siya ng isang nasa katanghaliang gulang na babae, kaibigan mo ang binatang iyon, di ba? Kumusta ang kanyang kakayahan sa medisina? Si Teacher Lin ay medyo hindi sigurado, naghehem at naghahawing nang hindi alam kung paano tutugon. Ngumuso ang nasa katanghaliang gulang na babae, see, I knew it, they're all in cahoots, all of them are scammers. Inutusan ni Tanten ang kanyang sekretarya, na tumango, na nagsasabing, huwag kang mag-alala, ipinaalam ko na sa pulis. Sa mga salitang ito, halos pumalakpak ang nasa katanghaliang babae sa tuwa. Makalipas ang halos kalahating oras, bumukas ang pinto ng ward mula sa loob, at lumabas si Lito. Agad na sinubukan ni Tanten na tumakbo patungo sa loob, ngunit pinigilan siya ni Lito, sinabing, teka. Malakas na sumigaw ang medyo may edad na babae, what do you mean wait? May nangyari ba sa dad ko? You must be guilty.
Pagkasabi noon, itinulak ng nasa katanghaliang gulang na babae si Lito at pinapasok sa ward. Pagpasok niya sa kwarto, may bumungad sa kanya na bubog na tumama sa mukha niya. Hooray! Sa isang sigaw, tinakpan ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang mata. Pumasok si Tanten sa ward, upang makita ang kanyang ama na nakahiga sa kama, na galit na nakatingin sa kanya. Dad, sa wakas gising ka na. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa pananabik, nagmamadali siyang lumapit para hawakan ang kamay ng kanyang ama. You unfilial son, ilang beses mo na ba akong binisita simula noong na-hospital ako a month ago? Galit na tumahol ang matanda. Pinunasan ni Tanten ang luha, I'm sorry, sobrang daming nangyayari sa opisina. I really didn't spare the time. Hindi ba kayo inaalagaan ni Springbell? Siya. Umaalo ng dibdib ng matanda sa galit, siya na lang ang bahala sa pagpupuno ng sariling mukha, iniiwan ng mga nurse na mag-aalaga sa akin. Isinusumpa pa niya ako, inaakusahan niya akong iniinis siya sa walang humpay na kagustuhang mabuhay. Nagbago ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na babae, Tay, hindi ko sinabi ang ganoong bagay, huwag mo akong sir-on. Bumantong hininga ang matanda, akala mo natutulog ako, pero narinig ko ang lahat. Napaka-ungrateful na babae mo, hindi ako makapaniwalang pinalaki kita. Nanlaki ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na babae bilang paghahandang ipaliwanag ang kanyang panig. Malamig na tiningnan ni Tanten ang nasa katanghaliang gulang na babae, at sinabing, huwag kang mag-abala na magpaliwanag, umalis ka na lang. Hindi mo na kailangan pang alagaan si tatay. Gayon din, huwag mo na akong kontaken muli tungkol sa mga bagay ng iyong anak. Hayaan mo siyang pangasiwaan ang sarili niyang mga gawain ayon sa kanyang kakayahan. Umalis ang nasa katanghaliang gulang na babae, ang kanyang mukha ay hindi magandang tingnan. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Tanten, tinitigan si Lito, Tanten, muntik na akong mapunta sa underworld sa pagkakataong ito, salamat sa binatang ito na nagligtas sa akin, dapat mong ipahayag ang aking pasasalamat sa kanya ng maayos. Huminga ng malalim si Tanten, tumingin sa kanyang ama at sinabi niya, you have my word. Samantala, maraming doktor ang nagsisiksikan sa matanda, na walang tigil na nagbibigay ng papuri. Himala naman, paano siya gumaling? Binata, alam mo ba kung ano ang sanhi ng pagkakasakit ng matanda? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, syempre, ngunit hindi ko ito maipaliwanag sa iyo dahil hindi mo maiintindihan kahit naiintindihan ko. Pagkatapos ay bumaling siya sa matanda, ngumiti at sinabing, Elder, sana ay gumaling ka at makalabas sa ospital. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Bata, sandali. Sinundan siya ni Tanten palabas nang umalis si Lito. Tumigil si Lito, walang pakialam na nagtanong, maaari ba kitang tulungan? Kinuha ni Tanten ang isang business card sa kanyang bulsa at sinabing, talagang nagpapasalamat ako sa iyong tulong sa pagligtas sa aking ama. Hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang aking pasasalamat. Ano ang gusto mo? Kinuha ni Lito ang business card at sinabing, hindi ako interesado sa pera. Nagmamadaling sinabi ni Tanten, ito ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kung mayroon kang anumang mga kahilingang magagawa ko, tiyak na hindi ako tatanggi. Habang sinasabi niya iyon, inilahad niya ang kanyang kamay, gustong makipagkamay kay Lito, ang pagkikita ay simula, tayo ay maging magkaibigan. Si Tanten ay hindi tanga, naiintindihan niyang mabuti ang mga medikal na kasanayan ng binata. Kung maaari siyang makipagkilala sa kanya, ito ay magdudulot ng mga benepisyo at walang pinsala. Hindi naman dapat ako pinalaya sa ospital ngayon di ba? Biro ni Lito. Medyo napahiya si Tanten, masyado akong impulsive conins, na ikinagalit mo. Gawin natin ito, papakain kita mamaya. Paano ang isang mahuhusay na doktor na tulad mo ay kakain lang ng mga nakabox na pagkain? Si Lito, na walang ibang magawa, ay sumang-ayon. Noong una ay gusto niyang imbitahan si Teacher Lin, ngunit dahil gusto ni Teacher Lin na manatili at alagaan si Director Wang, isinama ni Lito si Cheng Cheng at sumama kay Tanten para kumain. Sumakay sila sa pribadong kotse ni Tanten, at si Tanten, na nakatingin kay Cheng Cheng, ay tumawa, Dr. Argel, hindi ko akalain na napakabata mo pa, at mayroon pa ring napakalaki na anak. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi ko siya anak, isa siyang kaibigan. Sa sobrang kaibig-ibig ni Cheng Cheng, gusto siyang asarin ni Tanten, munting kaibigan, ano ang pangalan mo? Sa pagtitig ni Cheng Cheng sa kanya ng walang ekspresyon, medyo naging awkward ang kapaligiran. Medyo may autism siya, sabi ni Lito kay Tanten. Biglang natauhan si Tanten, tumango, at pagkatapos ay nagtanong, maraming mahuhusay na kindergarten sa Jiang City partikular para sa mga batang tulad niya. Kailangan mo ba akong ipakilala sa iyo?
Walang pakialam na tumugon si Lito, si Cheng Cheng ay pumapasok sa isa sa mga kindergarten na iyon, gayunpaman. Nang makitang may ipinahihiwatig si Lito, nagtanong si Tanten, gayunpaman ano? Sinabi ni Lito, gayunpaman, ang kanyang kindergarten ay pilit na giniba. Ngayon, nagdala pa sila ng mga excavator at inatake ang direktor. Ang tao sa ward ay ang direktor. Ganito ba talaga ang nangyari? Si Tanten ay parehong nagulat at galit na galit. Bilang isang pinuno ng State Assets Bureau, ang ganitong uri ng insidente na nagaganap sa ilalim ng kanyang jurisdiction ay isang direktang sampal sa kanyang mukha. Give me the address, I'll have my secretary look into it. Mukhang nagiging matapang ang mga taong ito. Ibinigay sa kanya ni Lito ang address ng kindergarten, at agad na tinanong ni Tanten ang kanyang sekretarya na mag-imbestiga. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa harap ng isang high-end na restaurant. Ang sekretarya ay nagprebook ng isang pribadong silid, at dumiretso doon sina Tanten at Lito. Nang umayos na ang lahat, nakita ni Lito si Cheng Cheng na hindi mapakali, halatang kailangang gumamit ng banyo ngunit nahihiya siyang sabihin iyon. Pupunta akong restroom. Tumayo si Lito, binigyan ng senyales si Cheng Cheng gamit ang kanyang mga mata, at inilabas siya. Matapos mapangasiwaan ang agarang bagay ni Cheng Cheng, ibinalik siya ni Lito sa pribadong silid. Pero sa corridor, may nasagasaan silang tatlong tao. Anong maliit na mundo? Tumingin si Lito kay Kalong at bumulong sa sarili. Si Kalong at ang lalaking may buzz cut ay parehong nagulat nang makita si Lito. Hindi nila inaasahan na makakatagpo siya ng pagkakataon. Kasama nila ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng salamin, mukhang pino at parang bahagi ng akademya. Ikaw pala. Nang makita si Lito, tumigas ang mukha ni Kalong. Sinabi ng lalaking may buzz cut kay Kalong, Kalong, huminahon ka na. Naayos na ang usapin, walang makakapidyaw sa atin ngayon. Talaga. Tumango si Kalong kay Lito at sinabing, anak, pupunta ulit tayo sa kindergarten mamayang hapon. Sisirain natin ito. Kung sa tingin mo kaya mo, subukan at pigilan kami. Walang pakialam na sinabi ni Lito, tandaan ang iyong mga salita. Kung maglakas loob kang kumilos muli ng walang ingat, hindi kita papakawalan ng madali. Tumawa si Kalong ng malakas, tama, iyon ang mga salita ko. Kung mayroon kang lakas ng loob, lumapit ka sa akin. Dahil doon, nagyabang siya, sadyang nontog sa balikat ni Lito habang siya ay dumaan. Napansin ni Lito na si Kalong ay biglang napuno ng kumpiyansa, naramdamang may nangyari. Sinundan niya si Kalong sa entrance ng private room na kinaroroonan nila.